Yan, so bali magandang umaga po. Ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Muli na naman yung samahan dito sa property na may sukat po na 3 na pinabibinta po sa atin ni seller, at meron din po dyan na pinakandadaanan din na property na pinabibinta rin po sa atin na 3.2 hectares. So sa pinabibinta sa atin. So dito po sa area na to, ito na po yung pinakang cemented road. So pagkagaling naman po natin sa town proper po ng bayan, so nasa 15 kilometers po tayo papasok dito sa property. Then mula naman po sa provincial road, so nasa 20 minutes naman po ang pagpasok dito. So kagandahan po ng property ay cemented road na po. Then dito na po yung pinakang seller sa harap na ito. Tayo na po ang mamimili ng pinakang right of way natin dito sa property po. Papasok po dun. Papansin po yung kabila na yan. Yan po yung property na pinabibinta po sa atin na 8.5. Tapos yung 3.2 naman po ay nasa baba sa pinakang right of way na po. So inuusap po natin sila na ibinta yung 8.5. Nabibigyan tayo ng right of way. Ngayon po ang kagandahan po, yung may-ari po nitong harap ay nakausap na po natin. Pinabibinta na rin po yung sa kanilang pinakang dadaanan. Pero kung mabibili naman po yung pinakang 8.5, so meron naman po talaga silang bigay na right of way na 5 meters na po. Tayo na po ang pipili dito ng right of way kung saan po natin dito gusto. Yung buyer po na makakagusto niyan, siya na po ang pipili ng right of way na gusto niyan daanan. So yung mga hindi pa po dyan naka-like, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na property. So tara po sa loob ng property, samahan niyo ako sa pag-ikot para mapakita ko po sa inyo yung reality. At ang napapansin ko sa property na ito, napakaganda po, overlooking. So mayroon daw po dyan source ng tubig, kung sa electricity naman po. So estimated nasa 150 meters po ang layo sa kuryente ng ating property. So malapit pa rin po yan. Kasi halos tapatan lang po, ayan lang po yung property sa tapat na yan, yung baba na yan. So pupuntahan po natin. Tara po, dito na po tayo dadaan sa pinakang nagbibigay po sa atin ng right of way. Yan, so papakita ko po sa inyo yung pinakapagpasok po dito sa ating property na 8.5 at 3.2 hectares. So medyo pababa lang po pero kaya naman po natin babain. So dito na po yung pinakang bibigay sa atin na right of way. So pwede rin doon sa kabilang area. Tayo na po ang bahala. Kayo na po ang bibili ng 3.2 po na yan. Kayo na po ang bahala pumili ng gusto ninyong daanan na right of way. Pero sa bibigay naman po na 4 meters na right of way papasok, wala na po tayo magiging problema kasi ito po ay hiniwalay na mismo ni seller nung nagbibinta po ng 3.2, at kanya rin po itong harap. Kasama rin po natin si seller dito sa pinakang dadaanan natin na right of way, na kanyang lupa po ito. So wala na po tayo magiging problema sa right of way. So yan pong property na yan ay napakamura po niyan at napaka productive po, napakaganda po sa mga retirement at mga investment na naghahanap na buyer, mga OFW, yung may mga capital po na gusto ng property. So ito na po, panalong panalo sa inyo to. Yan, so galing po tayo doon sa may taas na yun, yung pong may kahoy na yun, nandun po yung karsada niya. Then ito na po yung right of way. Yan. So yan na po yung 3.2. Yan tinuturo nilang yan. Yan po yung 3.2 na pinagbibili po. Yan po ay nakasubdivide na, mapapansin po nyo maikis yung mga puno ng nyug na yun. Ito na po, dito tayo kukuha ng right of way. Ito pong gilid na to. Yan. Yan po yung gilid na yun sa may pupuntang karsada. So nasa 200 meters po ang layo natin. Then ayan naman po sa may kadikit na kadikit ng 3.2 yung 8.5. So siya po ay pipisanin na siya. So sa yung may title, itong 3.2 na ito po may sarili ng title. Ito na po. May sakop din po siyang rice field na palayan. Ito na po yung boundary niya. Hanggang doon po sa may malaking kahoy na yun. Pag ganyan, gumilid po pag ganon. Yan po yung sakop na rice field ng 3.2 hectares. Ilang pitak pong tubigan kaya yan? Ilang pitak po na tubigan? Yan o. Yan po sintonisan. Dala po ng 3.2. Dala rito. Yan daw po may kalamansian doon na Kahit pumunta tayo ron. 300 kapuno. Tapos may mga fruit bearing mga ito, suha o yung orange ito. Yan po. Ilang pitak po kayang tubigan yan? May 7 pitak po na palayan. Ayan po yung palayan niya. So may source of water tayo dito. May mga bukal po dito sa property na 3.2.
May mga bukal po. Tapos sa mga nyug naman po niya, kagandahan pa po mamunga. Ayan, papansin nyo, marami pa po siyang nilalamang produkto ng niyog. So nasa 600 pa daw po itong nyug na to. 500, sorry, sa 600, 500 dahil may palayan po na ito. Pero naman po yung palayan niya. Sa kabila po nyugan, tapos itong street na ito, nyugan pa rin po. Ito po yung 3.2 na TCT title na po ito, nanay. TCT clean title na po ito na property na to. Ngayon po February, so re-release na po yung title sa kanya-kanya po na ito. Dahil ito po ay sa kabuuan din ito ay nasa 8 hectares. So kinuha lang po yung 3 hectares na pinagbibinta. So sa right of way naman po wala tayong magiging problema. Yan po yung reality ng property at doon po yung pinaka right of way niya. So mismo si seller na po nitong nagbibinta nagbigay ng right of way sa atin. Then dyan naman po sa kabila na yan. Yan naman po yung 8.5 hectares. Mamaya po ay papasukin. Dito po muna akong bibidyo sa 3.2 hectares. Ito po yung munang titingnan natin na property na pinabibinta po sa atin. So bago natin pasukin yung 8.5, dito tayo sa 3.2. Kung magugustuhan po nyo to, pwede po nyo pisanin na yung 8.5 saka itong 3.2, di 11.5 hectares po ang kabuuan ano. Yan, so ito po yung property. So dala pa po itong manyugan na to no. So napakarami po talaga nilalamang produkto ng niyog nito. Ito nga po palang property na 3.2 na ito. So binibigay po sa atin ni seller ng 2.6M. So TCT clean title na po to. Updated po ang amilyar. Wala pong bayaran sa amilyar. Update po ang amilyar nito. So dala pa po yan nyugan na yan. Then nakagandahan po rice field. Nakikita naman po nyo yung mga tanim na palay. Napakaganda po. At napakarami po nitong kalamansi doon sa kabila na area. 300 kapuno. So pupuntahan po natin yan. Tara po, samahan nyo ako doon. So napakaganda po nito. Ito na po yung right of way nya. Ang right of way naman po niya mula sa 3.2 na ito. So nasa 150 meters lang po tayo. Tapos dito naman po sa kabila, sa 8.5 na yan, ayan po yung mga kahuyan na yan. So yan naman po ay 8.5 hectares. So nasa 200 meters naman po yung ating magiging right of way. So papasukin ko mamaya yan. Dito po muna tayo sa 3.2 na pinabibinta po sa atin na isang ito. Yan, so ito pong area na to, kasama po ito ng 3.2 hectares ano. Ito pinagbibili po na to. Yan, ito po yung boundary niya, isang puno ng nyug na ito. Tapos yung kawayan na yan, doon naman po yun kay nanay nang nanabili na yun. Siya na rin po ang nagbibinta nitong 3.2 na to. Siya na po mismo ang kakausapin natin dito. Yan, dala pa po yung may bahay na yun. So may kuryente po. Kagandahan din sa property na binibinta. Kala ko ang kanina. Start natin doon sa taas sa kalsada. Nasa 200 meters po. Pero dito na, ito na po ang kuryente. Saka doon po sa 8.5 may kuryente rin po tayo. May poste rin po. Ayan rin po ang electricity dito. Yan po yung source ng electricity. May kuryente nga po. Ayan pa isang poste oh. Yan po kuryente. Tapos ito po ay may sarili ng kontador itong property na pinabibinta po sa atin na 3.2 hectares. Hanggang doon po yan ha. Sako pa po yung kabilang area na yon, yung nyugan na yon. Sako pa po doon ano, kabila na yon. Ayan lang sa may bahay. Yan may bahay kabila na nga po. Sako po yung kabila na yun, yung may nyugan na yan sa kabila na yan. Basta 7 pitak po na rice field na nasasakupan nito ang makakasama dito na pinagbibili po sa 3.2. So dito po yung maraming kalamansi na 300 kapuno. Apo. Ang kasama po sa lupa. Sa 7 pitak po ano. Ay awan pa naman at yung nag-relocate na yun. Ay, dati hanggang doon sa may poste yun. Opo. Ay nasa yan po talaga susundin nila sa plano, sa lot plan. Oo, yan po, tama po yan. So lumiko po tayo dito sa may kantuhan ng puno ng nyug na yun, yung isang puno na po na yun, hanggang doon naman sa kabila. Bumuka naman po tayo pag ganun uli. Yan po ang nasa lot plan down ito. Na bago po ang sukat nung na-relocate ng panibago. So wala po tayong magiging problema sa relocate dito kasi ito po ay bagong sukat lang at updated po nga tayo sa amilyar. Yan. Ready to transfer na po ito. Ang title nito. Yan po yung nadadalan pa ng ating property. So dito hanggang doon sa ikot na yon, yan po yung property. Napakaganda po nito yung nasa makikita natin sa mga lumang larawan ano. May kubo ka dito, tapos yung tanawin mo ay ganito, mapapansin mo. Pagdating ng umaga, yung good morning, habang nagkakape ka, napaka-relaxing view po. Sa mga retirement po at mga investment, pwede po ito. May productive po ang lupa na pinabibinta sa atin. So 3.2, nakakahalaga lang po ng 2.6M na kanito po si seller kasi ito po ay wala ka nang aabyad din sa title.
So kagandahan po, malapit tayo sa cemented road, meron tayong right of way na 4 meters na bigay ni seller mismo. So wala na tayong iintindihin. So yan po yung kalamansian part. Yan po sa area na yan. So tara po. So dito na po yung kalamansian, tapos may napapansin pa ako dito mga manggang kalabaw yan, oh. Maliit, tapos madami pong fruit berry. Bari sa description na lang po natin ng video nila, dami bunga ng kalamansi nila, oh. 300 kapuno daw po ito. So kagandahan, maliliit pa siya pero lalakas na munga. So hanggang dyan po. Ito na po yung reality ng property niya. Kung sa source ng tubig, meron din, may bukal. Yan. Yan po, paakyat. Then may kawayan. So pasisilip ko po sa inyo dito, yung nadadalhan po ng 3.2. Yan po yung nadadalhan. So may mga karatig naman tayo dito. May bahay din po sa karatig na yun. Hindi rin po tayo mainip. Marami po tayong kalapit bahay dito. Yan po yung 300 kalamansian. So hindi lang po nalilinis nga, napagplanuhan na nga pong pagbili. Kasi dati po sila dito ay may tenants. So yung tenants po nila dito, so hindi po sila nagkaigi, kaya pinalis niya yung tenants na naglilinis dito. Kasi ang nagiging parte daw po nila sa Kupras ay baliktad. So sa kanila yung mas lamang, sa tenants yung mas lamang, tapos dun sa seller na nagbabayad ng buwis, yung po yung nawawalan halos. Hindi po sila nagkakamiron sa produkto. Kaya po pinalis na lang nila. So nagdesisyon na lang yung mga anak na ipagbili po ito property. Yan po yung area ng kalamansian pa. Yan, dito po tayo sa may area pa po ng kalamansian. So talagang mga bata. Pero napakaganda po nung reality ng pagkalupa niya. So 80% flat po. Matang agadahan, productive. May niyugan, may rice field. Maraming time na fruit berry, 300 pieces na kalamansi na andito po sa area na property na to. Ayan po, mapansin nyo, yan po yung kalamansian hanggang doon po sa baba. Tapos ang kawayan naman po ay napakarami po na kawayan. So ilang puno po yan. Mga hardwood naman po, may napansin din akong hardwood ay talaga na andito na po sa property na 3.2 hectares na pinagbibili. Napakaganda po nito. Ang daming fruit berry. Yan, mga bayabas, ito kalamnyas, tapos dun bayabas uli. Ito po yung 300 pieces na kalamansi hanggang dun po sa pababa sa may area po ng palayan. Kaya ano pa iniintay nyo mga buyer na hanap ay TCT plain title, updated ang amilyar. So ano pa, ito na po, baka pasok sa budget ninyo. Wala na kayong poproblemahin sa title, ready to transfer. Mas maganda po bumili ng property na maayos kagad ang dokumento kaysa sa bibilihin po natin ng mga tax declaration lang na hindi naman po magkakaayos agad ang title. So inuulit ko, ito pong property na ito ay napakaganda na po at direct to seller po tayo na usap. So ready to transfer, good for investment, retirement. Ang hanap nyo, ito na po yun. Napaka-productive ng mga puno ng nyug. Napakalakas mamunga. Napakaraming fruit berry. Magandang tanawin. Fresh air na andito na po. So, right of way, meron din po. Source of electricity, dito po sa mismong property natin dumaan. Signal, andito rin po. Ang tubig natin, wala rin po problema kasi ito po ay may mga bukal sa area na to. Ano pang hinihintay nyo mga ka-Art of Field Vlog? Muli, ito na po ang aking in-offer na property. At panalong panalo tayo dito. Inuulit ko, maganda ang reality. Yan. Bali dito tayo sa kalamansian. So, lalakasan mamunga ng mga kalamansi. Mga bata pa pero good na goods na. Yan. Overlooking sa rice field. May kuryente. May kontador na. Kasama na po yung bahay. Kubo na yun. So yan po yung property natin. Kahit saan po tayo pumisto ng bahay dito, so maganda po ang area niya. Tanaw po paikot yung property. Po yung area ng kalamansian niya, daming bunga. Oh. Ano, mga buko pa lang. Oh. Kalakasan mamunga. Yan oh. Daming bunga ng kalamansi nila. So, hanggang sa muli. Art of the Vlog, thank you for watching. Napakagandang reality ng property.